Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan, may gusto akong pag-usapan. Siyempre, bago ko simulan itong gusto nating pag-usapan, disclaimer muna dito sa mga kritiko ni President Bongbong Marcos. Kasi panigurado may magsasabi na naman dyan, ayuda lang yan, 1 week lang yan tatagal. Mga kababayan, una sa lahat, yung ayuda na natatanggap ng ating mga kababayan, yung mga nangangailangan, napakalaking bagay na po ito sa kanila. At saka ano ba kayo? Yung mga farm machineries, yung mga titulo, hindi naman yan ayuda eh. Hindi naman yan 1 week tatagal. Hindi nyo ba naisip yung magandang advantage pagka masyado ng high-tech or yung mga may farm machineries, may mga makinarya ng magagamit na advance yung ating mga magsasaka. Diba? Negative kasi kagad ang pag-iisip ninyo eh. Hindi nyo man lang inisip kung ano yung impact nito sa kanila sa sa hanap buhay nila at saka sa food security natin. Diba? Hindi nyo naiisip yan. So, yun nga mga kababayan, ngayong araw, pag-uusapan natin dahil almost 4 years nga po and finally, ayan, makikita na po natin yung completion nitong Vital Transmission Line Project. Ano pong proyekto ito? Ito po yung Mariveles Hermosa San Jose. 500 kilovolt transmission line. Bali, nag-inaugurate, yung inauguration nga po niya is noong July 12, syempre sa pangunguna ni President Bongbong Marcos. Yan, at landmark event marking the significant milestone in the nation's energy infrastructure development. This project transmission line spans over 275.6 circuit kilometers of overhead lines, supported by nearly 400 towers and 2 new substations, boosting a transmission capacity of 8,000 megawatts. This infrastructure will serve as a crucial conduit for both the existing 5,080 megawatts and an additional of 2,554 megawatts of committed power generation projects in Bataan and Zambales. O, ayuda ba yan? Tatagal lang ba to ng isang linggo? O. And this new transmission line will serve as a vital corridor, strengthening power transmission services not only in the region but all the way to Metro Manila. Ayan mga kababayan, hindi lang Bataan, hindi lang Zambales ang makikinabang dito sa proyektong ito. Aabot po siya ng Metro Manila. 'Di ba? Milyon-milyon ang mga kababayan or ang mga household na makikinabang dito sa proyektong ito. 1 week ba ito tatagal? Mga kababayan, alam nyo, itong proyektong ito, hindi lang tayo ang makikinabang dito. Makikinabang din yung mga anak natin, yung mga apo natin, at yung mga anak ng apo natin. 'Di ba? Ganito kaganda yung mga proyekto na para sa ating mga Pilipino. Alam niyo naman na si President Bongbong Marcos, sabi niya 'di ba, as long as ang proyektong ito ay makakatulong at nakikitaan niya ng potential, itutuloy niya po. Hindi po siya yung presidente na, ay magkagalit tayo, hindi ko tutuloy yung proyektong ito. Hindi po siya ganon. Kaya nakikita niyang maganda yung proyekto, itutuloy niya yan. Kasi alam niya, makakatulong ito sa ating mga kababayan. Makakatulong ito sa ating bansa. Alam niyo naman mga kababayan, lalo na nung nagtag-init po, di ba? Na yung demand ng kuryente taas. Napakataas yung demand ng kuryente na kinakailangan pang mag-rotational brownout. Pero dahil sa proyektong ito, hindi na natin kailangan mag-worry. Hindi na natin kailangan mag-alala. Kumbaga, this project will help ensure our power security. Kasi nga po mga kababayan, makakapag-dispatch na ng malalaking power plant. And other than that, malaking maitutulong nito sa mga susunod pang henerasyon. Hindi lang sa henerasyon natin,
sa mga future generations, malaki rin matutulong nito. At hindi lang yan mga kababayan. Possible pa na maka-attract tayo ng mga future investment. 'Di ba? So yan mga kababayan, itong proyektong ito hindi lamang pong pang 1 week, hindi ito ayuda na after 1 linggo hindi mo na mapapakinabangan. Biruin mo, hindi lang tayo ang makikinabang, yung mga anak natin, yung mga magiging anak ng mga anak natin, at yung mga anak nun, yung mga susunod na henerasyon na alam natin tatagal ng dekada. Alam nyo naman, ang mga Marcoses, once na yan ng mga proyekto, yun talaga yung mga tumatagal. Yun talaga yung inaabot ng dekada. Sample na lang yung kay dating Presidente Marcos Sr. Ano-ano ba yung mga proyekto, yung mga pinatayo niya na hanggang ngayon inabutan pa natin. Hanggang ngayon napapakinabangan pa natin. Hindi sayang yung budget sa mga gantong bagay. Hindi siya sayang kasi alam mong mapapakinabangan ng maraming mga Pilipino. Hindi ito yung project na pinagawa mo, tas mga ilang linggo lang, ilang buwan lang, isang taon, 2 taon. Sira na, hindi mo na mapapakinabangan. Hindi. Napakagandang proyektong ito na magbibenepisyo talaga ang ating mga kababayan. Kumbaga, hindi na natin kailangan mag-worry. Lalo na pagka nagtuloy-tuloy po at nagpatayo pa ng mga gantong proyekto, hindi mo na kailangan mag-worry na baka mag-brown out. Sobrang init, mawawalan kayo ng kuryente. Hindi mo na kailangan mag-alala. Kasi nga po, gumagawa ng paraan ang ating pamahalaan para mas mapaunlad pa ang ating bansa na alam niyang mapapakinabangan din ng ating mga kababayan. At saka isa pa, itong proyektong ito, maraming trabaho ang maibibigay nito sa ating mga kababayan. Maraming opportunity para sa ating mga kababayan na magkatrabaho dito sa proyektong ito. Di ba napakagandang proyekto? Tapos kayo, itong mga detractors, itong mga kritiko ni President Bongbong Marcos na ang tanging alam lang ay manira, gumawa ng kwento. Hindi ko alam kung saan nyo ginagamit yung mga utak nyo at bakit hindi nyo napapagana. Kaya kami mga kababayan, ako mismo, personally na pro-government, hindi po ako magsasawang ibalita, i-share sa inyo yung mga proyekto, yung mga ginagawa ng ating presidente para po alam nila na may ginagawa talagang Pangulo. Kasi biruin mo mga kababayan, sa isang araw, 3 event. 3 ang event ni PBBM na pinupuntahan iba't ibang probinsya. Tapos sasabihin pa ng mga detractors, ng mga kritiko niya, wala daw ginagawa. Kung yung mga kababayan, baka nakakalimutan nyo, si PBBM po, senior na yan. Kayo kaya, yung tatay nyo, pagbiyahihin natin, 3 probinsya sa isang araw, magkakaibang event yon. Mga kababayan, yung biyahe pa lang po nakakapagod na. Pero nakitaan niya ba si PBBM na napagod siya? Hindi siya napapagod na magserbisyo sa ating mga kababayan. Hindi mo siya makikitang pagod. Kasi gusto niya, pag nakaharap niya yung ating mga kababayan, makikita siya na, alam mo yun, puro tulong lang talagang ginagawa. Puro proyekto lang talagang iniisip. Kaya nga walang pakialam si PBBM sa inyo Kaya nga hindi kayo pinapatulan. Kasi, ang tanging priority niya ay magtrabaho. Sasabihin na naman ng iba dyan, magsusona ka na kasi, kaya dalian mo na, bilisan mo na magtrabaho. FYI, wala nang umupo bilang presidente yan. Grabe ng trabaho niyan. Grabe ng sunod-sunod yung mga proyekto, yung mga activities niya sa isang araw, 2 araw. Sunod-sunod. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin na dahil magsusona, nagmamadali. Hindi. Matagal nang nagtatrabaho ang presidente. Matagal nang kumikilos ang presidente. Masyado lang kayong hindi nyo ginagamit yung utak nyo. Kaya para sa inyo, walang ginagawa. Dito na ako sa presidente yung sinasabi nyong walang ginagawa. Kaysa dun sa presidente yung sinasabi nyong masipag. Masipag sigurong manira. Masipag gumawa ng kwento. Masipag makisawsaw. Ayan, yun yung mga gusto nyo
Sa bagay, yung mga taong ganyan, kapareho ng ugali, kaya nila ginugusto. Dito na ako kay PBBM na na sinasabi niyong tamad, weak leader. Kasi nakikita ko nagtatrabaho, nakikita kong pinapriority yung mga Pilipino. Nakikita kong pinapriority niyang mapaunlad ang Pilipinas. At hindi ko nakikita sa kanya na siya, katulad yung mga sakim na gustong mabalik sa pwesto para maghari-harian. Tapos ang kawawa na naman mga Pilipino. Kaya hindi kami papayag, no? Nasiraan nyo, nadumihan nyo yung pangalan ni PBBM. At ibabalita, hindi kami magsasawang ibalita yung mga ginagawa po ng administrasyon. Maaasahan nyo po kami na bilang mga supporter at Pilipino na sumusuporta sa mga ginagawang proyekto ng ating Pangulo, iibabalita po namin yung buong mga proyekto or yung mga activities na ginagawa ni President Bongbong Marcos. So yan mga kababayan, isang good news na naman ito. Siyempre, itong proyektong ito malaking maitutulong sa ating bansa at sa ating mga kababayan. So yun lamang po and maraming salamat po sa inyong lahat.